King Legyon ng Higpang, Pananganak, Panimbanan ng Espiritu, Amen. Eros, Philos, Agape. Can you repeat these three Greek terms? Ikay po, Eros, Philos, Agape. Agape. These are three words in Greek that means love. Tatlo lang salita, King Grego, pero para-pareho labo rin sabihin. Lugod. Jesus asked Peter, "Do you love me?" And he asked him 3 times. Today, when we say love, it's so generic. It is so almost meaningless. It's like a cliche. Love you. Parang sabi nga ng expression, you kill a meaning by 1,000 definitions. Halimbawa, salitang pagmamahal, lugod, love. We define it 1,000 ways. May expression, you kill a meaning by defining it too much. You kill a meaning by 1,000 definition. Di ba may song, to love in many splendor thing, many ways. Kaya lang, ang love, ang dami ng kahulugan ngayon. Sa tennis, do not marry a tennis player because love in tennis does not mean anything. Zero. Love. Even for people to love is something very ordinary. Yung kapitbahay namin, ang tawag niya sa asawa niya, love. Uy, ka-sweet yun naman. Ang tawag mo sa asawa mo, love, ha? Huwag ka maingay, Father. Kaya love ang tawag ko sa kanya, kalabi, love, labi. Hindi man pala talaga pagmamahal. Kumisan kasi marami tayong meaning pag sinabi mong love. We kill its meaning. But you know, in Greece, because of this old meaning and even Latin, particularly Latin, Latin as dead language, it does not add meaning to it anymore. Dahil buhay pang ating salita, nag-iiba yung meaning. Halimbawa, yung web. Agi. It's already technically different already in the wide web of internet. Even the meaning of surfing. Surfing USA. Ngayon, you surf in the internet. Dati yung mouse, pinapatay yung mouse. Ngayon, parang there are new meaning. Ganyan ang dynamic language. Pero Latin and even Old Greek, in the times of Older Greek, their meaning are very specific. Kaya sabi ko nga, salitang pagmamahal, ang daming meaning ngayon. Tignan ho natin. Kahit yung salitang love, usong-usong basketball ngayon, yung NBA, may expression, I love this game. Basketball yun. Kaya kung sasabihin mo, mayroong binigay na sandwich sa'yo, masarap na sandwich, I love this sandwich. Minsan yung Toyota, I'm not promoting the brand. Nung panahon namin konti, mayroong nilagay yung Toyota. Di ba noon, bago labas yung sasakyan, wala pang plate number. Lalagyan muna ng parang temporary plate, nakalagay, I love this car. Huh? Pare-pareho lang ba yun? I love this game, NBA. I love this sandwich. And I love my car. Minsan sabi nung asawa, babae, Father, hindi po pareho. Yung love ng car at saka yung love sa asawa, hindi po pareho. Yung kotse ng asawa ko, brand new. Pinapa-spa niya, spa. Yung kotse pala, meron ng spa, no? Pero ako, hindi pa niya ako pina-spa. Minsan, namalengke ako, hinatid ako sa palengke. Brand new yung kotse niya. Nung hinatid ako sa palengke, nagasgasan ng tricycle ang kotse.
First time ko lang nakita yung asawa ko, nakipag-away sa palengke dahil nagasgasan ng kanyang kotse. Galit na galit siya. Nung ako naman, minsan, Father, nasa bahay kami, galing ako sa kusina, medyo madulas kasi naglaba ako, may konting sabon ng flooring. Nadulas po ako at nagasgasan din ako. Nagkakape ang asawa ko, nakita ko nagasgasan. Sabi niya kay Kapampangan, ika kasi mula-mulala ka. Ikaw kasi tatanga-tanga. Father, hindi ba yung pagmamahal sa kotse at sa pagmamahal sa asawa? Kwento lang po nung mag-asawa yun. No? Pero you know, I would like to tell you 3 qualifying terms when we talk about love in the times of Jesus. Kasi ngayon, generic love. Do you love me? Siguro ito yung ginamit ni Jesus nung tinanong si Pedro. Unang pagmamahal, Eros. Peter, do you love me? Eros, obviously, is learning how to love yourself. Huwag yung isipin kagad masama ang salitang Eros. Love of self in a matured way is very necessary. Alam niyo po sa mga caregivers, meron silang 7 principles of caregiving. Ibigay ko lang yung number 1. Sabi nila sa caregiving, the best way to care for others is to take good care of yourself. Kung gusto mong mag-alaga ng ibang tao, matuto kang alagaan muna ang sarili mo. Hindi ka pwedeng makatulong sa iba kung ikaw mismo may sakit, inuubo, mahina yung katawan. Self-care in mature and necessary way. You have to take initiative to take good care of yourself. Kung minsan kasi may mga tao, they don't know how to take good care of themselves. And then they feel guilty if they love themselves. Hindi man po masama yun. Minsan, may nagsabi, gutom na ako. Nung dumating ako, ang asawa ko, hindi man ako pinakain kasi nanonood siya ng kanyang favorite na probinsyano. Mga 8:30 na yon, hindi pa kumain ng asawa niya. Tapos sabi ng asawa, Ani, kumain ka na? Itong galing sa trabaho, gutom. Sabi daw nung wife, oo, kumain na ako. Diyan, kakain ka na. Tapos nilakasan pa niya yung TV. Sabi nung asawa niya, lalaki po ito, naiyak ako, Father, habang kumakain ako, hindi man ako sinabayan ng asawa ko. Gutom na gutom ako. Ako lang nang kumain, siya nanonood ng TV. Okay din po yun, no? Very sentimental naman yung sabay kayong kumain. Pero for this principle, Eros, kung gutom ka, kumain ka. Sa Kapampangan, nung maranop ka, mangan ka. Take good care of yourself. If you are sick, you rest. Sabi ng obispo sa akin, noong may sakit ako, ang dami kong mga organization, nakasama ko sa mga ibang organization. Sabi ng obispo, Deo, when your body speaks, you listen. Pag nagsalita na yung katawan mo, masakit na dito, nilalagnat ka na, mahina ng katawan mo, pakinggan mo ang katawan mo. Hindi naman pakikinggan yan ng asawa mo, o ng anak mo, o ng doktor mo, ikaw muna. Do not expect your children to take care of you. Malagnat na ako, dakpasikaso. O temo, sabihin, malagnat ko, help me. You take good care of yourself. When you are tired, minsan nasa isang opisina, nag-overtime sila, past 8 o'clock, they are finishing the report for the next day because it's a end of the month report. Naghahabol sila ng report, duman daw yung boss nila, nagtampo yung mga magkaka-opisina, duman yung boss, hindi na tinanong, pagod na ba kayo? Father, yung boss namin, hindi man kami tinatanong kung pagod kami, hindi man kami pinahinga. Sabi ko, hindi ko pa inawa. Don't wait for another person to tell you, magpahinga ka na, kumain ka na. I mean, that's nice, lalo na kung may asawa ka.
Maganda rin kumisan yung buhay celibate. Kung gutom ka, kumain ka. Kung matulog ka, matulog ka. Kung pagod ka, magpahinga ka. Di ba mayroong song? Pero I'm not saying that this is the final answer. Pero sabi ng song, the greatest love of all. The greatest love of all. Huwag na natin ituloy. Is the greatest love of all is to learn how to love yourself. It's great, but I'm not saying it's the greatest kasi mayroon pa susunod. Learn to take good care of yourself. Pag may sakit ka, huwag mong itago. Address it. Ask help. Di ba sabi po sa Mark 12:31, the commandment of Jesus, Lord, what is the greatest commandment of God? And Jesus said, first, He said, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And second, is to love your neighbor as you love yourself. Isn't that very basic? Even Jesus Himself, even God Himself, even the Bible itself recognizes that to love others is to learn how to love others how you love yourself. Kung hindi mo alam mahalin ang sarili mo, paano mo mamahalin ang iba? May expression sa Latin, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, kung wala kang respeto sa sarili mo, paano mo mabibigay yung respeto at pagmamahal sa iba? Then, eros, in a more matured way, is learning how to take care of yourself. Because the great gift of God to you is yourself. Ikalawa, so yung una, yung pagmamahal ng eros, it's papasok. Yung kalawang pagmamahal, it's called philos. Can you repeat that? Philos. Philos is an exchange of love. To give and to receive love. It is mutual love. To practice reciprocity. Mamahalin kita, mamahalin mo ako. It is the love of friends. Kaya masaya. Maglilibre ka ngayon, maglilibre ako bukas. Birthday mo ngayon, birthday ko bukas. Parang some kind of reciprocity. Pag meron kayong outing, chip in, everybody shares. Mutual love in a practical reciprocity. Yung eros, pagmamahal sa sarili. Yung philos, pagmamahal na tinatanggap at pagmamahal na binibigay. It takes generosity to a level of joyful sharing. It takes humility to receive, at the same time to accept help. Di ba kumisan, uy, len mo retang may asawa, MU la, MU. Uy, MU sila. Anong gusto sabihin ng MU? Sabi ko, medyo tanga-tanga pa ako noon eh. Hindi ko alam mga gusto sabihin ng mga MU na yan eh. Ang gusto sabihin ba ng MU? Mutual understanding? Sabi ko dun sa barangay, dun sa assignment ko dati. No, Father. Ang gusto sabihin ng MU, mautang. Maraming utang, MU. MU la, MU la. Hindi, biro lang po yun. And when you have love in a true sense, that pagmamahal, sometimes pag tumanggap ka, marunong ka namang magbigay. Ganyan, di ba? Ang ating community pantry, magbigay sa kakayahan at tumanggap sa pangangailangan. You can give even you're not the richest person, but you can also receive even when you are not the poorest person. Di ba may kanta tayong mga Kapampangan sa ganyan? Ano yung kanta natin sa Kapampangan? Ituro nyo po sa akin uli. Sabi nung song Kapampangan, babasahin ko muna Nung miyabe-abe tamo, miyabe. Nung miyabe-abe tamo, masaya tamo. Ingke ka, ang sayo sa akin. Ang sa akin, sayo. At nung miyabe-abe tamo, masaya tamo. That is old Filipino Kapampangan folk song.
It is a joyful sharing of love. Nung miyabe tamo, miyabe. Nung miyabe tamo, masaya tamo. Inke kakakuya, ingkako kekaya. Nung miyabe tamo, masaya tamo. Nice. Pero kung pinalitan mo yung lyrics, Inke kakuya, ingkaku, kakuya po, magugulo tayo doon. Kasi there's no flow of gift and sharing. And that is second love. Peter, are you ready to love, to give, and even to receive, to be helped and to be assisted? It takes a lot of humility to receive help. Kung minsan may mga taong hindi sanay tinutulungan, ayaw magpatulong. We are too proud. We are too proud to accept. We need love and we need help. It takes to give. It takes a lot of humility to receive and so much joy to give. Ang kalawang buhay Kristiyano ay ang masayang pagbibigayan. Pero mayroon pang katlo, agape. Can you repeat that? Agape is the highest expression of love. Ito pong pagmamahal na ito ay pagmamahal na nagbibigay pero walang inaasahang sukli. Ito ay nakahandang magbigay pero walang inihintay na kapalit. This is the highest expression of Christian love. Ito ang pagmamahal ng mga magulang sa mga anak. Pinapaaral niyo ang mga anak niyo. Sa alam ko, sa puso ninyo, gusto niyo lang silang maging matagumpay. Gusto silang malayo mararating. To love without expecting anything in return. Parental love is agape love. Deep and true love between husband and wife is agape love. Love where you do not count the cost and you do not expect to be loved in return. Pwede pa ito, Father? Yes. Tignan niyo yung pagmamahal ng magulang niyo sa inyo. Kung meron kayong kilalang nagmamahal pero walang inaasahan, agape love. Kung minsan may darating po dito sa parokya natin, nagdadala ng bigas, nagdadala ng gulay, nagdadala ng dilata, ano-ano. Pwede ho namin makuha ang pangalan nyo? Wag na, Father. Wag na. Mag-donate sila. Wag na po, Father. Binibigay lang po namin yan. Agape love. Pero may nagmamahal na, kailangan lagyan yung pangalan ko dyan sa may board, bulletin board. O dapat yata i-announce ng pangalan ko, nagbigay kasi ako eh. Our love in the highest form is to love without expecting in return. We do not say we are born to love this way, but we are called to mature and to grow how to learn how to love. Kung meron po kayong mga anak, kayo ay magiging matagumpay na magulang. Hindi lang dahil matatalino sila, nag-aral sila, matagumpay sila sa buhay nila. Congratulations kung magulang kayong nakapagpalaki ng mga bata na alam nilang magmahal kung paano niyo sila minahal. Na wala na silang inihingi na kapalit. Di ba may mga nagmamahal na makwenta? Ako nga ako, manos pinggan. Puro ako na lang ang gumagastos. Ako na lang ang pagod dito sa bahay natin. Puro ako na lang ang nakataya. Maybe it takes a little more training to realize the joy of loving itself is the gift itself. Ang pagmamahal mismo, ang tuwa, ang ligaya ng pagmamahal at pagbibigay in itself is your fulfillment. Service and sincere service and pure altruism in helping is agape love. Buhay po ito sa parokya natin. Buhay po ito sa simbahan natin. Buhay ito sa araw-araw na karanasan natin sa ating pananampalataya. Like Peter, may we rise over our weaknesses and failures and rely on the grace and mercy of our Lord more than any personal strength and capabilities. We realize, O Lord, that it is you
who loves Peter in an agape way. The love that is unconditional. Kahit nagkamali na si Pedro sa iyo, mahal mo pa rin siya. Lord, you love us the agape way, the way you love Peter also. Meron po akong question sa inyo. Sagutin nyo. Kung gusto nyo magkwentuhan kayong mag-asawa, what is your expression of love? Pagdating sa pagmamahal, nasaan ka na? Nasa eros? Okay, that's good. Take good care of yourself. Learn to love yourself. Nasa pilos? Kaya mong magbigay, kaya mong tumanggap, kaya mong mag-share, kaya mo rin tumanggap. Kasi may taong gustong tumulong pero ayaw tumanggap. Maybe otsopan mo ko. Bakit? There's so much pride. Sometimes ganyan din ako. I have that pride. And then, are you on the third level of love? Agape. Kaya mo na bang magmahal in the agape way? Magmahal na walang inihintay na sukle? That is the love that prepared Peter to be the first pope of our church when he learned how to be forgiven. Actually, in this gospel, it was Peter who received the love of God unconditionally in an agape way. Pag-usapan po ninyo ito. Saan na ang pagmamahal ninyo? Eros, Pilos, Agape. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.